So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge lang iba kundi Judge Jinan. Okay, Motos Battle League tayo ulit. Sabi ko nga sa inyo, sobrang daming requests pero isa-set aside ko muna yung mga requests guys. Pagbigyan nyo muna ako na panoorin ko muna yung mga gusto kong panoorin. So huwag kayong mag-alala, lahat ng request nyo from start to finish andito yun sa notebook. Papakita ko sa inyo yung notebook. Andito. Okay, nakalista yan dito guys. At lahat yan marireview. Wala tayong imimiss dyan. No? Matatagalan man pero makakasigurado ako sa inyo lahat yan marireview. Humingi lang ako sa inyo ng ilang days or ilang weeks para panoorin yung mga unwatched battles ko na gusto kong panoorin. Sa flip top, sa Motus, sa FRBL. Start nga pala tayo ng review sa FRBL ng September 16 onwards, no? So, hoping na andyan pa rin kayo. Panoorin nyo pa rin yung mga content ko kahit hindi sa flip top. Gusto ko rin kasing mag-review mga underground leagues eh. Yan, tulad ng Motus, Pulo, FRBL yan, diba? So sana andyan pa rin kayo, huwag kayo mawala sa channel natin. No, open naman ako sa mga request nyo, ililista ko yan, pero sa ngayon focus muna ako sa mga unwatched battle rap videos ko na hindi ko pa napapanood. Okay, pero soon babalik tayo sa mga request nyo. Okay, pagbigyan nyo lang ako ngayon. So ito, Motus Calix versus Da Vinci. Parehas silang galing sa talo. Si Calix natalo kay Supremo, si Da Vinci natalo kay Philos, no? So tignan natin kung sino yung maglo-lose streak or sino yung makakabalik sa winning track. Okay, so let's go. Calix versus Da Vinci. Actually, redemption to ng dalawa, no? Syempre natalo sila sa last battles nila. Kailangan nilang bumawi. So, redemption for themselves. Unang barat kay Da Vinci, sukdulan 2, laban to, pakinggan natin. Binaha. Alam mo yan. Bateri ka ng motor. Pero eto, pabuhin mo buong pagkatao ko tapos kitang bigyan ng respeto. Shit. For real, malapit na akong tumigil. Mga pangarap kumikitid. Shit. Di na inaabot sa battle mga barako at gimmick. Malapit nang tumirik. Tahimik lang sa gilid. Pero tiyak na may manlalamig ngayong nawawala yung init. Kadirang puta, bading. Ano? Ina mo, bading. Ina mo din. Ito yung Kalis. Ito yung Chris. Putang ina mo. Ito yung Kalis. Ito yung Chris. Nanibago ka pa ata. Kinalabasan, pura luka. Nasa Kristo ng gaya, oh. Pura luka. Ama namin remix. Naninibago ka pa bata. Na dito sa general, labas mo persona non grata. Pero bago ang lahat, halika muna. Ang ganda ng damit. Saan nakakabili ng ganyang damit? Ang ganda ng damit, lalo na yung print sa likod. Tayo. D7 ako nang nabuo yung title. Baka naman Boss M Zite. joke lang. Baka lang makarating. Tess. Kasama si MJ at si Gapos. Bata pa lang humahasel ako para may pambayad ng venue pagkatapos. Walang paki sa revenue, sa views. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Nung nasikatan sila ng liwanag, dun palang kontento na ako. Real shit, alam mo yan. Di ko hilig manumbat. Sa katunayan, tahimik lang. Kaya masakit sa akin nung sinibihan niya akong nangi-scam. Ano bang pinupunto nitong mga kinakatha ko? 17 pa lang, nagbubukas na ako ng pinto sa hip-hop. Ikaw, ano na nagawa mo? Posibleng tirahan mo rin ako tungkol sa Tites. Pero hindi ko na ibabalik yung tira mo. Kasi sumali ako dito bilang Da Vinci. Hindi ba ilang presidente ng liga ko? Puta, lagis ka. Ang ganda nung linya na yun, tol. Galing, salute kay Da Vinci.
solid na linya yun para sa akin. Sumali ako dito bilang Da Vinci, hindi bilang presidente ng liga ko. Galing, ganda ng linya na yun. Pero hindi ko na ibabalik yung tira mo. Kasi sumali ako dito bilang Da Vinci, hindi bilang presidente ng liga ko. Kasi rap lines, World War, Titus, lahat ng yan ay nagsumikap. At proud akong isa ako sa nagtanim nung hindi pa ganito kalawak yung hip-hop. Invalid opinion pag sa bago nang galing. Kala nyo kasi madali lang to. Kaya siraan mo yung liga na pinanggalingan ni Sir Deo na siyang may hawak ng ligang pinanggalingan mo. Tas ano? Bubulihin mo rin ako tulad ng ginawa mo kay Supremo? Cute neto! Inaasar yung taong walang load habang nag-aabang ka ng sustento. Napakaswerte mo, mamen. Pero real talk, madupang ka. Barubal pa. Ganito yung mga bully na pinagmamayabang yung pera ng magulang niya. Ano? Bubulihin mo, binuli mo si Andre? Porkit nakakaangat siya yung mga apak? Habang ginagamit mo yung net na di naman ikaw yung nagbabayad. Sakit, di ba? Oh, really bro? Stupid mo. Hindi yan goods. Kadiri to. Tsaka mo na ako yabangan pag kaya mo nang tustusan niyang sarili mo. Palamunin! Walang sariling pera. Sa pagiging kupal, kota ka. Panay hingi yan ng allowance. Alam niya kasing sumusobra siya. Okay. Tatakbo pa yan ng SK. Anong mabuting madudulot mo na bago? Kung ngayong wala ka pa sa posisyon, nangaapa ka na ng ibang tao. Ay, tangina, Para ba sa baon. Ang dami ko nang gustong i-comment sa performance ni Da Vinci sa round 1. Para ba tumulong o para sa pansariling interes? Yung hangarin matagal ko ng batid. Masyado nang malaki yung butas ng sistema. Dadagdagan nyo pa ng leaks. Butas ng sistema. Dadagdagan nyo pa ng leaks, no? Okay. Leaks na leak, no? Leak na tulo, ganyan. Okay, galing. Serbisyo publiko, aking nahuli to kaya dapat pangaralan. Serbisyo publiko, aking nahuli to kaya dapat pangaralan. Ba't ngayon ka lang tumutulong at nakikisama kung kailan malapit na yung halalan? Diba? Dapat noon ba, James? Huwag kang magbalat kayo. Iaahon mo ba yung barangay o iaahon mo lang sarili mo? Utang Concern na ina. ako sa'yo, Lix. Tang ina, bigat. Bigat nun, DV. Huwag kang magbalat kayo. Iaahon mo ba yung barangay o iaahon mo lang sarili mo? Concern lang ako sa'yo, Lix. Na pinagdi mo tinigilan yung ganyang gawain, darating yung panahon na kahit battle MC ka, sa barangay hall ka na lang namin nahanapin. Time. At last, sa pagiging kupal mong anak, sana di makarma to, na bago ka sana tumulong sa barangay, tumulong ka muna sana sa mama mo. Damn! Grabe! Galing. Galing, DV, tol. Sana mapanood mo yung review ko na to. Ang galing. Actually, kung hindi, ito for overall na lang. Actually, nagustuhan ko yung written si DV dito, tol. Sobrang banges. Alam mo yun, hindi siya ganun ka, hindi natin siya matatawag na solid na haymaker, pero ang yung punto ni DV dito, yung mensahe niya, tang ina, baon. Galing. Ang daming actually ang naging edge, siguro na masasabi nating edge ni DV dito. Although di pa naman nag-spit si Calix, no. Pero siguro ang masasabi ko dito na pinaka mabigat na elemento na ginawa ni DV dito sa round 1 is yung mensahe tsaka punto, no. Grabe, nagustuhan ko yung doon. Ang dami kong nagustuhan na mga punto doon, yung malaki na yung butas ng sistema, dadagdagan nyo pa ng leaks, isa yun. Ano pa? Ang dami, tol. Grabe. Siguro siguro kung hindi nag-joke si DV dito, kung naitawid niya yung ratings niya ng maayos, tol, deserve ni DV yung 10 points sa round 1. Ganon kalakas yung round 1 niya.
hindi lang niya naitawid na maayos eh. Hindi lang niya na-perform ng malinis yung rounds niya, ay yung round 1 niya. Pero solid tol, solid. Nagustuhan ko yung mga punto na sinasabi niya. Grabe, sobrang nagustuhan ko yun. Hindi ako nagbibiro. Sobrang bigat ng pinupunto ni DV dito. Daming tumatak, no? Daming tumatak, paramis. Hindi ko na kailangan or hindi ko na i-mention lahat yon. Pero para sa akin sobrang bigat ng ng gustong iparating DV dito kay Calix, no? Solid na round to para kay Da Vinci. Nagkaroon lang ng choke, slip up, stutters, ayun lang. Pero overall, ang ganda ng returns niya. Ganda ng punto niya. So, tignan natin kung matatapatan ni Calix yung bigat na yon. No? So, tignan natin. Sa barangay, tumulong ka muna sana sa mama mo. Damn! Grabe yung round 1. Dinamay pa yung pagtakbo ng SK. Grabe yung hagod. Inggit ka lang, tangina mo, yung mukha mo pantanod. Tanginang yan. Nagdadrama ang puta. Honey play. Ibig sabihin ng M sa Motus. Motus, hindi MMK. Bobo, tangina mo. Motus game! Game! Labing dalawa na nalalaglag sa tournament. At isa kami doon. Pero alam nyo, ako lang yung happy Brad. Kasi sa lahat ng nalaglag, ikaw lang na body bag. Kasi klasikong run ko sa pedestal. May respetong napuno. May ideya at pakulo. Ikaw kakatake mo dun sa feel. Ayan, wala kang nabuo. Kasi nung ako natalo, nag-isip Feel, nabuo. ng bagong Okay. moves in action. Nung ito natalo, Kakatake mo dun sa feel. Wala kang nabuo. Feel na yun mga yung mga pills, ganon. Na tinatake ng mga above. ideya at pakulo. Ikaw kakatake mo dun sa feel. Ayan, wala kang nabuo. Kasi nung ako natalo, nag-isip ng bagong moves in action. Nung ito natalo, nag-post sa Facebook. Lose of passion. Di ba site nag-rea ka doon? Putang ina ka! Natalo ka lang isang beses, magre-retiro ka na! Pero ang lupit ng laban yun ni Pelos Nang multihan, ng lakasan, tinalikuran yung kalaban. Tapos nung natalo, nag-iyakan nung uwian ng paalam. Kaya nag-post na lang siya sa Facebook. Napasabi na lang siya sa outro ng, na-busy lang ako sa business ko na aircon. Kaya yung sulat ko ganto. Pag tinalo kita ngayon, ano dadahilan mo? Nag-ayos ka ng papeli sa barko? Kasi mahilig to magrason. Alam na mga apports, Brad. Mag-excuse yung paraan nitong gagong wak. Laging sound trip you're the reason. Parang kalong scat. Alam na aming tropa mo si Jem. Pero bakit para maging bida-bida ka, lagi mo sinasabi na yung paa niya mabaho? Yung dura mo ang labo. Kung si Jem mabaho pa ikaw mukha kang mabaho. Tangin ng mukha yan. Ba't ba kasi kami pinagtapat mo, Sight? Ako nahihilo sa'yo. Parehas kaming palasigaw, agresibo, pero naliligo ako. Tiga-tondo ka nga, maasim ka naman. Mukha kang badyaw na tito. Kala ko sa tondo maraming gripuhan, ba't ayaw mo maligo? Bars! Bars, okay? Galing. Pero nag-post to sa Facebook. Kahit natalo ko isang beses, maganda pa rin standing ko. Puta yung yabang na natili. Sinabihan ka ng baog ni Makoy, wala kang nagawa, Da Vinci. Tagal nyo ng libin ni Kyla, wala pa din. Puta ako ay napaisip, ano naging maganda standing yan, di nga kayang maging haligi. O di kayo mabiyayaan ng sanggol. Tanging gawin nyo mag-adapt, pero okay na kay Kyla na baog ka, ayaw niya ng pangit na anak. Ibahin mo ako kay Pilos. Hindi ako bulol! Walang baratong daloy! Mas malutong pa sa chicharong Bulacan yung dala kong pambaboy! Putang ina. Kasi real Bigat. talk, tinokshit mo si Rick Inaro after battle nyo. Si Rick, diba? Nakisyo din niya na deserve sa sunugan, sa pagchuchok to sanay. Pero nung kinompronto ni RH, biglang backout aray. Bilis magmalinis ni Gago, takot todas aray. Kala ko yung RH banlaw, ba't to naghuhugas kamay? Ano sasabihin mo? Mega London. Hindi yan matinding dis. Ikaw nga pag sumisigaw mukha kang gutom na puffer fish. Masyado ng gasgas yan na angle kaya banat mo magmimintis. Matagal lang extinct yung Megalodon, hindi na yun mag-e-exist. Sabi niya sa laban niya sa sunugan, umaapoy yung battle ko na parang Molotov. Grabe ang wak.
Baka kada battle, selfie bars na against sa flashlight. Oo, nice si CCDB kaya pare that's nice. Molotov nga battle mo kasi laman ay gaslight. Sight! May kanta pa to tungkol sa maralita. Grabe yung daing. Hindi naman kayo kapuspalad paanong catchy yung dating. Binago yung estado ng buhay para lang sa kanta makain. Di ka galing sa wala, sadyang wala ka lang galing. Gaging Kasi ano ba gagawin mo? Magre-reference ng... Galing. Galing Calix. Galing Calix. Di namin kilala. Astang sino? Nakakayamot yan. Iisa lang yung bagsak, akala mo baguhan. Geometry dash yung angle, patalon-talon lang. Kaya laglag to malamang. Pag ako na ang dumawit, parang matres lang ni Kyla, walang bisa pampakapit. Parang wedding day ngayon. Sa senaryong masasapit kasi pagtapos sa ring, itong dab pasa sa langit. Galing. Time. Pang ina. Whew. Galing. Putik na battle to. Ito yung nakakamiss sa sa Motus eh. Kaya sobrang na-miss ko talaga mag-review sa Motus. Yung alam mo yon, yung giggle nila, yung kitang-kita natin sa sa mga bara nila, yung pagkakaroon nila ng passion sa ginagawa nila. So, galing. Calix Yawa. Okay. Ano natin? Himayin natin to. Pagpalagay muna natin na malinis yung naging performance ni Da Vinci. Pagpalagay natin na itawid niya ng maayos yon, na perform niya ng maayos yon, walang slip ups, walang stutters. Okay, ganon. Tapos yung Calix ganon din. Okay, yung Calix although wala naman talagang, malinis naman talaga yung pagkaka-perform niya doon. Pagpalagay natin malinis na itawid ni Da Vinci yung round 1 niya, bibigay ko ng tabla yon. Alam mo yon, i-compare ko muna guys ha. Yung Da Vinci, para sa akin, wala siyang gaanong mga punches, no? Wala siyang gaanong mga punches, walang mga sundot-sundot na, alam mo yon, na mga suntok. Pero ang naging, sabi ko nga sa inyo, ang naging edge lang ni Da Vinci dito is yung mensahe niya, yung punto niya, yung mga real talk niya na hindi naman natin alam kung totoo yun o hindi, pero kung paano niya dineliver yun, kakapani-paniwala na parang, o nga, baka nga totoo yun, parang ganun. So, ang galing ng projection ni Da Vinci doon sa mga rounds niya, sa mga linya niya na ganun, yung mga real shit. So, nagustuhan ko yun. Punta tayo kay Calix. Ang ganda nung energy ni Calix, umpisa pa lang. Binasag na niya agad si Da Vinci doon na nagdadrama, diba? Hindi Motus yung M sa MBL, hindi MMK. Binasag niya agad eh, doon pa lang eh. Binasag na niya, parang okay, yung round mo tahimik kasi more on drama ka, ako ganito yung magiging round ko. Parang ganun yung naging set ng tone. So, yun. Nagampanan ni Calix yung ganon from start to finish. Ang ganda. Pero, yun. Balik tayo sa reality. Nagkaroon ng stutter. Nag-choke. Hindi malinis yung naging performance ni Da Vinci. Pero, ang nag-angat sa kanya sa round 1 is yung mga mensahe niya. Yung mga punto niya na mabibigat. Okay? So, para sa akin, bibigyan ko ng 8 points yung Da Vinci dito. Actually, kung hindi lang naging malalalim or mabibigat yung mga bara ni Da Vinci dito, pwede ko siyang bigyan ng 6 or 7 dito eh. 'Di ba? Pero dahil nga ang ganda ng round 1 niya sa mga punto na sinasabi niya, iaangat ko 'yon sa 8 puntos. So, Calix, wala na dapat dito. Wala na dapat tanongin dito sa performance ni Calix sa round 1. It's a 10 points para kay Calix. Grabe yon. Sabi ko nga, una pa lang, nabasag na ni Calix yung round 1 ni Da Vinci sa pamagitan ng rebat na, rebat na pang-uulol lang eh, no? Tapos, samahan mo pa ng mga punches, haymakers, tapos, jokes, no? Okay. Aggressiveness, stage presence, ano pa, ang daming, kung
pagtatapat-tapatin natin yung mga elements na ginawa nila dito sa round 1, makikita natin na lamang si Calix, no? Sa performance pa lang, Calix na yon, pero sa ibang elemento ng battle rap, lamang pa rin si Calix dun. So, yun, galing. Ang galing ni Calix dito, tol. Well prepared siya. Hindi niya minalit si Da Vinci. Parang nerespeto niya pa rin si Da Vinci na kaya kong pag nagpabaya ako, kaya kong talunin nito, no? So ganun yung parang para sa akin, ganun yung naging mindset ni Calix dito. So props kay Calix sa round 1. Nerespeto niya si Da Vinci, pero it's Calix for round 1, 10-8. So yun, sana nasabi ko yung mga gusto ko. Nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin sa round 1. Another round 2. Yun, 'di ba? Ang haba nang nasabi ko, tapos biglang may ads. Sayang 'yon. So, yun. Skip na natin. Bago ako magsimula ng round 2, gusto ko lang sabihin na sobrang saya. Gusto ko lang sabihin na sobrang saya ko. Gusto ko lang sabihin sobrang saya ko. Nakakagising ng diwa. Isang karangalan sa aming pumunta ka. Welcome sa Motos Battle League, John Cena. Last event. Last event. Yung forma ng 3/4 niyang maong. Yung forma ng 3/4 niyang maong. Kuwang-kuwa yung tabas nung kanya. Puta, feeling nanay ni Gioong kasi nagmamaong daw siya. Maong, okay. Bars. Pero kahit inaasar ka nun, ako'y proud pa rin. Yung pormahan mo pwede rin, Kap. Huwag kang panghinahang ng loob. Tuloy-tuloy mo lang. Never give up. Kasi pormahan mo, John Cena, pare, let them see. Ganyan galawan ng abnormal, tol, na level 3. Yung nahuli ko yung John Cena niya na mimicry, na pag tumak-up, na pag nanalo ka ng SK, you can see me. Oo, saktong yung slogan sa pangalan niyang dala, saktong you can see me, tuluyan kang mawawala. Pero may pinagkaiba naman kayo eh. Kasi nung bata ka pa, mukha ka na kaagad Tito na Minorde. Kasi ikaw yung kauna-unahang tao na inborn yung bigote. Kasi tangin ang bibig yan. Parang sinasayaran lagi ng bulbol. Nung inuhugot ka sa pekpek ng nanay mo, dyan kinakapitan ng doktor. Kasi tangina, masyado ka yung bigote mo nakakagigil. Dapat sa'yo kinukunyatan. Yung nung high school ka, yung teacher mo diyan ka pinupuknatan. Kasi kahit nung kinder ka pa, pwede na mag-asawa tong si pare. Ikaw lang yung kilala kong hindi sinasabihan ng may gatas ka pa sa labi. Kaya puro imbento. Lahat fake kanyang imek. Kaya kinukuto bigote mo kasi puro lies bukang bibig. Pero tingnan nyo, di ba? Nag-ahit. Para lang yung linya ko basagin. Pero alam naman natin kaya lang nag-shave yung pusi pag-tip niyang magpakain. Shit. Sabi niya kay Kulas, oh. Sabi niya kay Kulas, oh. Kung hindi mo pa nakalaban si Kilan, hindi ko malalaman na nakaka-3 battles ka na. Puta, what the feel? What the feel? Pinilit mo yung grammar para mag-rhyme sa nag-appear. MC ka nga ni M-Site. Putang ina ka. Ano mo sabi nun ni M-Site? Katapusan mo na. What the feel ang puta? Ganyan linyakan pagpabagsak na yung karir. Pag pinatay ka na tong Calix, puta, what the kill?
Sabi niya kay Antonio, pagpasihan ng linya, measurement ng linya, ako ang magbe-betterman. Woo! Magbe-betterman ng puta. Palpak na naman yung dinura mo na rima. Dapat yung better, ginawa mo na lang better. Total, sinugal mo yung linya. Sinugal mo yung Galing. rima. Sa linya, nagpabaya. Sinugal mo yung rima. Sa linya, nagpabaya. Kaya ngayon ka mag-gabol, ngayong ikaw na yung taya. Pero hindi naman ako nagpapatawa, di ba? Alam nyo, di ako nagpapatawa. Pero tinatawanan ng tao. Patunay lang na kaya kinakagat yung jokes kasi nakakatawa ka masyado. Time, pangalawang banat. Okay. Ang napansin ko dito sa round 2 ni Da Vinci, ano siya, more on jokes. More on jokes yung naging mga banat ni Da Vinci dito, and para sa akin naging effective naman yon. Natawa naman ako doon. Pero kung ikukumpara ko sa round 1 niya, mas mabibigat talaga yung mga bara niya doon sa round 1. So para sa akin hindi naging ganun ka level ng round 2 niya yung round 1 niya. And same, may stutter pa rin, may chokes pa rin, no? So I think ayun lang yung masasabi ko. Napansin ko na more on jokes yung mga linya niya dito. But still effective naman yon, pero kailangan kong i-compare yung round 1 and 2 eh. 'Di ba? Kasi yung round 1 napaka-solid noon, nagustuhan ko yon. Ang bigat ng mga punto niya doon, pero tapos biglang round 2 medyo focus sa mga jokes na medyo okay naman, pero hindi siya ganoon ka sumusugat o hindi siya ganoon ka bigat eh, no? So yun lang. Calix. Boring ang puta. Sinisita niya yung linya ko kay Antonio. Sabi ng loko, bobo ka pala eh, yung mga hurado dun, isa ka sa akin sa bumoto. Bobo puta. Tangina mo, grabe ka, Bumars. Grabe yung multi. Sinisita mo yung forma ko, yung forma mo parang guard na off-duty. Pangit mo. Pero real shit, Vince. Nakamove on ka na kay Pilas. Oh. Diyan siya, oh. Kayaan mo na. Kasi bukod naman sa nabadibag ka, puro siya stumble, nabubulol. Kaya yung performance, di malinis tignan. Ikaw flawless yung delivery mo, pero di ka rin malinis tignan. Alam niyo bang sobrang sip-sip na ito kay M-Site? Oo, lahat kami ginimbal. Gago talaga, Naglinis Alex. lang ng aircon, nagkaslat na sa pedestal. Pero ang classic ng forma mo ng ultimo eh, no? Mukhang lasinggero na tatay. Angas-angas mo mag-rap, tas nakasando ka ng I Love Boracay. Puta real shit. Hulas na kasando. Tas yung vape naka-lanyard. Akala ni siya boy, mukha ka... Yo, hulas na kasando. Tas yung vape naka-lanyard. Putang ina mo, mukha kang nakatakas na lifeguard. Taka ba't ka nagsusuot ng ganun? Shit katawa. Sakit sa panga. I Love Boracay ang puta, bitch talaga, hoy! Pinanood ko yung tryouts mo kay Poison. Sabi niya, oh, di ba tamod ka ni Marlon? Tapos inikot yung pwesto ng camera. Biglang, masusi kong sinuri na madali lang paglaruan yung cam, lalo't tamod ni Looney. Tangina mo, bading! Angas-angas mo sa tondo, tapos naglalaro ka ng tamod. Ano ba yung mga hilig mo? Di ko magits yung gender, oh. Nilaro ba naman yung cam, pangit tuloy ng image mo? Pinatunayan mo lang kay Arik na bakla ka. Ina. Galing. Calix na to, guys. Calix na tong round 2. Ang daming angels. Sobrang daming angels. Hindi mo alam kung... alam mo yun, sa sobrang daming angles na ginagamit ni Calix, hindi mo na alam kung ano yung angles na in-next niya. Galing. Props kay Calix dito. Pinaghandaan niya si Da Vinci. Maski dun sa suot, sa battle... tawag doon, try out, 'di ba? Grabe. Props kay Calix dito. Balahurang obses! Hawig nga kayo ni Senpai Kaso, mga salaula content! Pero di ba nag-tryouts ka sa grupo nila JN at Merge na 7 Heads? Kaso di ka nakapasa? Meron sa akin nag-ulat. Tinanggihan ka ng 7 Heads, paano wala kang utak? Tapos magpupunta ka sa Facebook na yung 3 digits daw, si 60 lang yung nagbuhat. Ba't pati yun pinapakailaman mo? Gago, di mo yun abot. Kine-question mo yung 3 digits, 7H nga, di mo ma-afford. Kasi mukhang mabaho na mayabang.
Yan ang personality mo, hoy. Sobrang taas ng ihi, mukhang mapanghi ka tuloy. Nabigyan ka lang ng Maxford, naghahangad ka na ng ibang flip-top MC. Mangmang mo naman, yung binigay sa'yo na Max, hanggang doon na lang! Kasi sabi niya kay Hicks Magus, itong mahilig sa ML48, wala ka 50. 50, wala ka 50. Grabe ang tanga. Awit talaga. 50-50 na nga si Mot at Batas doon, nakikihati ka pa. O ano, malulungkot ka kasi 50-50 sila Mot at Batas doon, ginamit ka pa. Okay, ginamit ang gumamit kasi noon is si si Mot, no. Tapos ginamit din ni Batas laban kay Sak. Tapos ngayon si Calix si Da Vinci naman yung gumamit, tas napansin ni Calix 'yun. Okay, galing. Kunyag, dami mong alam. Kalahati ka ng 50, ang sente mo naman. Sabi ni Tipsy D kay J. King, kung nabitin ka sa saksapakan, lagyan natin ng extension hanggang umabot sa saksakan. Sabi mo kay Pilos, kung nabitin ka sa saksakan, need mo pa ng extension. Grabe ang kulit. Kaya pala may dab to sa pangalan, di sa kanya galing bukang bibig, puta agaw ng extension para yung linya makunik. 6 million views yung battle na yun. Imposibleng di mo yun alam. Bisto ka na par. Puta, tipsy daw kasi, kaya sinamantala sa bar. Di ba mahilig ka man personal? Galing! Tipsy daw kasi sinamantala sa bar. Di ba? So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, ang daming angles ginagamit ni Calix. Hindi mo na alam kung ano yung next na angles na gagamitin niya. So yun, nasingit niya pa yun. Props, tol. Kaya sinamantala sa bar. Di ba mahilig ka man personal? Tapos di ka magkaanak. O sige, iwiwish kita bay. Sana magkaanak ka na. Tapos pag napamahal, nagastusan, biglang mamatay. Gago. Ano masakit? Masakit! Nagdadamay ng anak si Calix. Puta, para siyang tanga. Ba't ka nasasaktan, Da Vinci? May anak ka ba? Nalulungkot na yung tatay mo. Kasi di mo siya mabigyan ng apo. Yung lahi nyo, hindi ma-spread yung population. Pero di ba galit ka sa 3GS dati? E di may similarities kayo. Pero hindi yun imitation kasi kaka-hate mo sa 3GS yung tatay mo din na nagka-third generation. Ay, putang ina. Grabe naman, Calix. Grabe yun. Grabe. Hinuli ko yung angle nung round 1 para yung hapdi mas grumabe. Alam ko masakit ang katotohanan pero lunukin mo pare, ano pakiramdam na yung baog angles ko nakakabuo ng madami. Ako nakakatapusan mo, Vince. Wala nang chance pa tumakbo. Di na to bibigyan ng battle pag hindi sumapat to. Natatanging movement mo na lang is sumayaw sa ubando. Ano? Di ba ikaw yung dahilan kung ba't malamig sa shop? Sa serbisyong di pa huhuli. Pues ako naman yung dahilan kung ba't malamig kang uuwi. Salamat ka, paus ako, tanga. Wala. Kailangan ko ba mag-explain doon sa round 2 ni Calix? Sobrang nagustuhan ko yun. Alam mo yun, yung round 1 niya, nagustuhan ko na yun. Pero pagdating ng round 2, umaapoy na naman, napatungan niya pa, mas naangatan niya pa, mas aggressive pa siya doon, mas malupit pa yung mga bara niya doon, mas mabigat pa yung mga punto niya doon. Calix yun. 10-7 Calix. Grabe 20-15 in favor of Calix sa rounds 1 and 2. Da Vinci, yun lang yung masasabi ko sa round 2 ni Calix. Sobrang na-enjoy ko yun, sobrang nagustuhan ko yung kung paano siya mag-isip ng mga angulo laban kay Da Vinci. Sobrang daming angles, sobrang ganda ng transitions from point A to point B. Grabe yun. Meron siya, nagnanakaw daw ako, sabi niya, di ba? Nagnanakaw daw ako ng mga linya, magnanakaw daw ng mga lines, pero may binanggit siya na linya. Kunwari, hindi natin narinig yung senti mo kanina. Sinasabi niya, siya yung ghostwriter ni 30, weakest link si Supremo, yung mga kagrupo hinihila. Sinisiraan yung dalawa, tapos sarili binibida. Inaangasan, niyayabangan, talagang inaalila. Pero it turns out,
na sa inyong tatlo, ikaw yung pinakamahina. Di ba? Sa inyong tatlo, ikaw yung pinakamahina. Kasi, si 30, dinadayo. Si 30, dinadayo. Kahit user yan. Si Andre sa Cebu naman, sa Future Man. Si Andre sa Cebu naman sa Future Man. Napag-iwanan ka ng grupo kaway loser, Brad. Nasa ka lilipad na parang Superman. Sa battle, sabat pa ng sabat. Kaya feeling ilito. Sa akin, subukang manabat, malaki ang didibdibin mo. Kasi tinalo mo si... Okay, parang narinig ko na yun sa iba. Yung manabat tapos malaki didibdibin. Hindi ko alam kung sa flip top ko ba siya narinig o hindi. Pero basta parang narinig ko na yun sa iba. Si Spero sarap conquer. mo. Kasi tinalo mo si Spero sarap conquer. Si Nathaniel malas din. Alam naman naming lahat na walang kwenta yung champion ng James. Lalo na nung quarantine. Pero tapusin na natin. Tapos na ako magpinta. Bawi na lang susunod. Magiging isa na rin sa mga obra ko. Tandaan mo, nakarap mo, Antonio, at babasa ka ng unang artikulo. At last, kahit anong maging resulta, tayo tropa pa rin, gago ka. At manalo o matalo, sana selection, manalo ka. Real shit. Okay, so wala na, binigay na ni Da Vinci yung round 3. So wala na tayong dapat i-comment doon. Respeto kay Da Vinci, busy. Busy sa, syempre busy rin sa buhay, no? Okay. Calix, pakinggan natin. Tangin na pa usa sayang. Limbanat, Da Vinci. Calix ya. Yo. Asinat. Tangin na pa usa sayang. Limbanat, Da Vinci. Calix ya. Calix Yo. na. Asinat. Di ba tinagal mo siya sa grupo nyo kasi di ako sinipot? Good job. Pero ang tanong, ba't gusto mong kuhain ulit? Round 3 game! Game! Kasi nung palubog na karir ni Nad, grabe apihin. Pero nung nakapasok ng blackout, nag-iba yung paningin. Napatunayan kong leader nga si Vince. Basta may pakinabang siyang napuno. Parang hinimatay si Nad na kupo. Parang nahilo na duwal na hapo. Kasi nung nag-blackout yung tao, yung grupuhan biglang tinayo! Di ba? Kasi yung grupo niya na Trills manggagamit. Di ba gusto nyo rin kuhain si Antonym para yung grupo masinagan? Oo, nung nakita nilang opportunity si Antonio, ang bilis nagsibatan pero tinanggihan. Kayo ni... Woo! Ang bilis bars. Galing. Antonym, para yung grupo masinagan. Oo, nung nakita nilang opportunity si Antonio, ang bilis nagsibatan pero tinanggihan. Kayo ni Antonym, kasi puno ka ng inggit. Yabang, di na yan mababago sa'yo. Tangina mo, magkapangalan nga kayo ni Antonio Luna kaso mas kupal ka bro. Dapat ikaw Antonio lang, wala nang Luna sa'yo. Kasi mahilig to mga ako. Luna sa'yo. Pangako, Galing. babawi ako. Pangako, last battle ko na to. Sabi lang, tanga puta. Pangako, sorry. Diyan ka na nasanay, Vinci. Nalubog sa pangako parang pisngi ni 30. Tapos siya daw si Jesucristo kasi tumubos sa sin. Sa bagay na yun, ang labo. Baka St. Joseph Carpenter, daming promise na pinako. Kasi nung wala na tumapakinabangan kila Michael Joe, lumipat kay Xerxes. Sa ikisanto na nga pa. Nung lumabas yung Motus, kapit M-site, abaganid talaga. Kaya pag sinasabihan mong mabaho paa ni Jem, talagang nakakatawa. Di baling mabaho at least tumatayo sa sariling paa. Oo, Motus! FRBL! Ikisan pinagpilian atheist, pero sobrang daming krus na kinapitan. Pero yung sinasabi ni Sensei, na iniwan mo yung titles para sa Motus sumuporta. Mali. Di yun dapat paniwalaan. Maski pag-share nga ng battle ng mga rookie, di mo magawat may alinlangan.
Ako mula Bulacan hanggang Cavite manonood maaasahan. Di man sinipot wala lang. Ikaw hindi ka nagpapakita pag alam mong wala kang laban. Tangina ka! Ano dadailan mo? Business? Metro Manila ka lang! Ano yung motorin mo ng half hours? Wala kang naiambag dito bukod sa paglilinis mo ng aircon sa gat bars. Di ko kailangan mag-post sa Facebook tulad mo para katakutan. Hindi yan grabing pang pa-hype. 2 beses kang na main event, ako 2 beses Battle of the Night. Ano? Kaya bang, at least ako on stage. Ito kahit off-cam, nagbibida to. 8 years na ako nagra-rap. Hanay pag-iinaso. Ako buwan pa lang pero mas mataas na views ko sa'yo. Ano pakiramdam? Na wala pa akong 1 taon. Pero naunahan pa kita mag-top 10 sa liga na to. Ano? Kaya bang, real talk lang. Bakit? Nasa top 10 nyo to? O maski top 55? Sagot! Wala. Kahit ipagpilitan mo pa, boy. Pag tinanong ko nga sino si Da Vinci, yung pinagtritripan lagi ni McCoy. Oo, lapis na ka lang ni Mike. Sobrang swak na oo. Sobrang hina mo sa battle, sagad sa wak at bobo. Ginawang bulaan nung Phil, sen pinalis pa nung Mike Alfonso. Bobo. Ano pakiramdam? Wala nang nagre-react sa'yo kahit yung mga sulat malaman. Ano pakiramdam? Na yung mga tropa mo sa M-site inuutukan na lang. Ano pakiramdam na hindi ka magkampiyon kahit anong liga lapagan? Matagal ka na sinusukan ng battle rap, makiramdam ka naman. Eto ba yung beans? Inugat na lang sa battle rap. Grabe. Walang benepisyong nakuha. Malaki na tulong sa'yo na itong scene, kaya tanawin walang duda. Pero sa dami mong kinupal na tao, isa lang refleksyong makukuha. Huwag mo naisipin yung utam na loob, pinapalabas ka namin ng kusa. Time, panalo ko. Wala na. Actually, pinatapos ko na lang talaga. Di na ako masyado nag-comment. Nag-react na lang talaga ako. Pero malinaw na yun. All 3 rounds Calix. Sobrang, di ko alam kung ano nangyari kay Da Vinci. Yung 6-0 niya, alam ko, napanood ko yun. Lahat halos lahat No? Kung hindi man lahat, parang most of his battles, nung undefeated pa siya, napanood ko yun. Tapos biglang nanibago ako sa sulat ni Da Vinci nung first round ng pedestal. Actually, siya yung nilulook forward ko na mag-advance sa second round ng pedestal. Pero yun, pinatunayan ni Philos na hindi chamba yung panalo niya at pumalag siya kay 3D, no, si Phil. So, props kay Phil. Sabi ko nga kay Phil, looking forward ako sa laban nila ni Dave sa Motus. Then nakakapanibago kasi parang ito yung second time ko makita si Da Vinci na hindi siya gaanon ka-prepared. Ang dami niyang stumbles, ang dami ng chokes, stutters, no? So ito yung second time. Si Calix naman, grabe yung bawi niya. Malinis naman yung performance niya dun sa laban niya kay Supremo, pero parang hindi siya ganon kabigat kumpara sa laban niya dito kay Da Vinci na para sa akin pinaghandaan niya talaga, no? So para sa akin, tangina, all 3 rounds. Ayoko man sabihin to kasi mapapanood to ni Da Vinci, alam ko, pero tangina, sorry, nabadibag talaga si Da Vinci dito sa battle na to. All 3 rounds Calix, perfect yon para kay Calix, and kay Da Vinci bibigyan ko ng 866 yon, no? 876 pa rather. So 876, 15-21, 30-21 in favor of Calix, all 3 rounds. Sayang, no? Sayang. Hindi ko alam syempre wala naman akong alam sa mga buhay-buhay ng mga battle MC sa underground man yan o sa flip top, pero sayang. Akala ko redemption to ni Da Vinci, pero ayun, si Calix redemption din naman to Battle of Redemption to, pero mas nangibabaw para sa akin si Calix. Sukdulan 2. Mag-iiba kayo isang beses para sa laban na yun. Siyempre maraming salamat sa mga nakasuporta sa amin live at online, sa mga pumunta pa dito kahit umuulan, binabaha pa. Yun, subscribe na rin kayo sa channel namin, Facebook page, Motus Battle League, at silip kayo din sa Godburst Clothing Shop. Siyempre shoutout sa ng Horado 5-0, magingay para kay Calix. Shoutout sa Pasensya na, pause, babawi ako. Shoutout lang sa
Unknown, sa girlfriend ko, kay Jillian, I love you. Kay Arwes, kay Ate Sunam, sa pamilya ko, kay Henley, Kumo Boys, kay Jerome Ilagan, Denzel Estrella, Chad Jetro, Allen, Pepep Kim, kay Prince, kay Daryl, kay 7K, kay Shanti, kay Nad, kay Prince. Basta sa lahat na nandito, babawi ako. Salamat, Da Vinci. Shoutout lang Kay Vicente, kay Jerry. Graham, Saruel, yun. Sana mabigyan pa ng battle. Last ng benta. Isa ko sa bumoto kay Calix all 3 rounds. Siguro naapektuhan yung nararamdaman niya ito ni Da Vinci. So yun, shoutout sa half hours nito ni Calix. Yo, Vicente, ganyan yung laban na inaasahan ko, pero yeah. Kita naman sa video, half hours. This. Half hours. Para sa Godfirst, half hours. Half hours. Mga tana, 3-0 kay Calix. Kita naman na under-prepared si David. May solid to So ayun, all 5 judges, all 3 rounds binoto si Calix. So malinaw naman 'yan. Kitang-kita naman natin kung gaano naging parang ayun nga, underprepared nga sabi nga ng isang judges, no? So ayun lang, na-enjoy ko yung battle, nagustuhan ko yung battle, and looking forward pa ako sa mga battles dito sa Motus. Na-miss ko mag-judge sa Motus. So next review natin Motus pa rin tayo. Set aside muna natin yung mga request nyo. Okay, so yun lang. Kita-kits tayo sa next na video mga kumag. Peace out.